Wala siyang iniwan sa atin na bagay maliban na kanya itong pinaliwanag sa atin. So dito sa tawqifiyya, ano yung mga dapat? Una-una dito yung hudud, yung pagkakaroon ng hangganan. Okay? Ibig sabihin, kung wala ito sa Quran, sa Sunnah, ay hindi dapat tayo kukuha ng ibang akida natin doon sa iba. Kailangan Quran at sa Sunnah lang, sa faham, ibig sabihin, sa pagkaunawa ng ating mga nauna sa atin. Okay? Pangalawa, yung kailangan an-nulzim. Ibig sabihin, palagi doon natin kukunin yung akida natin. An-nulzim bima jaa fil kitabi was sunnah. Okay? Dahil ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala kompleto na. Ang relihiyon ng Allah subhanahu wa ta'ala ay kompleto na. Kaya, kailangan natin palaging kukunin ang ating akida sa Quran at sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya dapat ugaliin natin, kapag may narinig tayong paniniwala, kailangan lagi nating i-sure, meron ba itong dalil sa Quran? Meron ba itong dalil sa Sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? O kaya ito ba ipinagkasunduan ng mga scholar natin sa Islam? Okay? So, kapag hindi ka sigurado sa bagay, itanong mo sa mas nakakaalam sa'yo. Okay? Baka maaring yung hindi mo pagtatanong na yun yung maghatong sa kaligawan at kapinsalaan. Okay? Nagets na ang tawqifiyya. Okay. Next niya ay tinatawag na alam niyo ibig sabihin ng ghaib? Aywa. Nakakubli. Magaba anhu. Okay, ghaibiyya. So ang akida natin ay ghaibiyya. Bakit ito naging ghaibiyya? So, ghaibiyya siya dahil la majala lil aql fiha. Walang field, walang space para sa ating sariling pag-unawa natin. Okay? Ghaibiyya. Siya ang bigyan ng ibang mga halimbawa insyaAllah. So, ano ba yung marapat sa atin? Okay, ano ba yung nararapat sa atin bilang isang Muslim? Hinggil dito sa pangalawang characteristics ng akida Islamiyya. So, unang-una doon, kailangan nating paniwalaan. Kung ano yung nabanggit na paniniwala sa Quran, sa Sunnah, kailangan nating i-surrender yung ating sarili at paniwalaan natin yun ng lubusan. Kahit hindi natin nakikita. Okay? Kahit hindi natin nakikita. Gayon din, hindi tayo pwedeng makipagtalo. Hindi tayo pwedeng makipagjidal sa akida na mayroong mga nusus. Mayroong nabanggit sa Quran at sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hindi tayo pwedeng makipagtalo. Kung mayroong malinaw na doon na dalil, hindi natin pwedeng i-break. Okay? Gayon din, pagdating sa akida Islamiyya, hindi natin pwedeng tinatawag nilang ita'wil. Alam niyo yung ta'wil? Ngayon binabanggit. Explain. Yung ta'wil, al-madhmum. Meron kasing ta'wil na ito yung ang meaning niya, tafsir. Ibig sabihin, explanation. Merong ta'wil al-madhmum. Ibig sabihin nun, yun yung pagbibigay ng kahulugan na taliwas doon sa tunay niyang kahulugan. Okay? Alam niyo yung mga ibig sabihin nun? Halimbawa. Anong halimbawa nun? Sa katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, anong sinasabi nila? Aywa, anong sinasabi nila? Sinasabi nila, ang kamay na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, na meron siyang kamay, hindi nila sinasabi na literal. Ang sinasabi nila, yun ay kuwa. Alam niyo yung kuwa? Lakas. Yun ang paniniwala nila. Tinatawil nila yung na binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala doon sa banal na Quran.
Sinasabi nilang ito ay lakas, hindi ito kamay. Ano yung paniniwala natin sa Islam? Pag hinggil sa kamay na meron ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang isang mananampalataya, nuthbitu, ito yung kaida lagi, pamantayan. Nuthbitu bima athbatahu Allah li nafsihi. Pinapagtibay natin kung ano yung pinagtibay ng Allah sa kanyang sarili sa Quran. Nagets ninyo? Parang malalim yun Pinagtitibay natin kung ano yung pinagtibay ng Allah hinggil sa kanyang mga katangian sa kanyang sarili. Okay, nagets niyo yung halimbawa? Sinasabi ng ibang grupo sa Islam na ang kamay na binanggit ng Allah, yadullah, hindi yun kamay. Sinasabi nila yun ay kuwa, lakas. Tayo, ang paniniwala natin, pinaniniwalaan natin na Allah subhanahu wa ta'ala, meron siyang kamay, pero hindi katulad ng kamay na meron tayo. Kaya sinasabi nila, bakit ayaw nilang paniwalaan na ganun? Kaya tinatawag nila sa atin, itong mga ibang grupo, na tinatawag nila mga mujassima. Ginawa nyo ang Allah ng parte ng katawan. Tayo, pininiwalaan natin na meron siyang kamay, pero hindi katulad na meron tayo. Kung yung mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala dito, makhlukat, creatures, ay yung pagkakalika sa kanila ng Allah, magkakaiba-iba. Tingnan mo yung kamay ni Bro Jabir, pati kamay ni Bro Ali. Magkapareho ba? Yung fingerprint nila, magkapareho? Itong mga nilikha lang ng Allah. Di ba magkakaiba-iba tayo ng fingerprint? Sabi nga ng Allah, bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ay yung banana tinatawag doon, hindi saging ha? Banana. Ang banana, tinutukoy ng Allah yung fingerprint na meron tayo. Binanggit mismo to ng Allah sa Quran. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, tayong mga nilikha ng Allah, paano lang yung naglikha sa atin? Hindi ba't mas nakakahigit siya? Di ba? Mati mo ka. So sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Walang kahalintulad ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga tao. Okay? So, pagdating sa akida, ito ay gaybiyya. Ibig sabihin, walang field para makipagtalo tayo. Okay? Para makipagtalo tayo. Halimbawa nun, ilan sa mga bagay na dapat nating maunawaan, yung akida, halimbawa, paniniwala natin sa kaparusahan sa libingan. Hindi ba't itong paniniwala na ito kay Bia hindi ito nakikita? Maaring isa sa atin maghukayan yung kung sino man yung nilibing. Wala man itong mga malaika dito, wala mang pinaparusahan dito. Yun ay akida kay Bia. At merong dallatin nususu alayha. Merong mga katibayan mula sa hadith ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na merong darating na mga dalawang anghel magpaparusa doon sa kung tao na yung nalibing ay masama, hindi sumusunod sa paparusahan siya. Depende sa kanyang ginawa. So yun ay thabit bil Quran ay bis sunnah. Yun ay talagang binanggit ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya hindi natin pwedeng i-inkar. Hindi natin pwedeng salungatin yun at hindi natin sasabihin natin na hinukay ko man yung libingan ng kwan, wala man ako nakita. Yun ay mga kaibigan. Yung kaluluwa natin, nakikita ba natin? Hindi. Ito ay mga kaibigan. Di ba? Mga kaibigan, ito hindi natin nakikita. So, bilang isang mananampalataya, kailangan natin itong paniwalaan. Ang paniniwala ng siyensya na ang kanilang pamantayan, to see is to believe. Galat. Khata yun. Kung sasabihin nilang to see is to believe, paano ibang mga bagay? Yung hangin, naniniwala sila sa wind, di ba? Hindi man nila nakikita. So, dapat sa atin na paniwalaan natin, bilang isang mananampalataya, nandoon dapat yung paniniwala natin sa ganitong mga, dahil ito ay kabilang sa paniniwala natin sa Islam. Tama, may tanong kayo? May tanong kayo.
sa mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala, actually malawak ang usapin dyan, ito ay mga gaybiya. Yung mga yung tinatawag sa barzakh, alam niyo yung barzakh? Before pa yung Yawmul Qiyamah, meron tinatawag na barzakh, hayat al-barzakhiyya. Yun ay mga gaybiya din yun, hindi natin nakikita. Ganun din yung paraiso at imperno, yung kapalaran natin, hindi natin nakikita yun. So, dapat sa atin bilang isang mananampalataya ay sinusuko natin yung ating sarili sa mga ganitong mga bagay. Okay? Ito ay mga pagsubok din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala kung paano natin yung sarili natin, kung paano paniwalaan itong mga bagay nito. Okay? So, anong unang-unang characteristics ng Aqidah Islamiyya? Unang-una ay tawqifiyya. Ibig sabihin nito ay saan natin kukunin ng ano natin? Sa Quran, sa Sunnah lang. Ibig sabihin kung meron nang nabanggit sa Quran, sa Sunnah, at sa ijma ng mga ano natin, ay doon lang natin kukunin yon. Mag-stop tayo. Sa gaybiya naman, ibig sabihin nakakubre yung akida na ito. Hindi natin nakikita. Okay? So bilang isang mananampalataya, kailangan nating paniwalaan ito. Okay? Kahit na hindi natin nakikita, okay? Pero dahil sa yun ang nararapat bilang isang mananampalataya, kailangan nating paniwalaan. Tama? May tanong kayo? Ako ka magtanong. Alam niyo, mashallah, alam niyo, yung pag-aaral sa akida, napakahalaga. Napakahalaga bilang isang mananampalataya. Hindi lang dapat alam natin kung paano magsala, paano mag-fasting. Yung akida natin, kailangan natin pag-aralan. Ngayon, sa panahon natin ngayon, napakaraming grupo na lumalabas sa Islam. Nag-claim sila na Muslim sila. Pero pagdating sa manhaj, pagdating sa Quran, yung dala-dala, yung tinatangan nilang paniniwala at kapamaraanan, taliwas yun sa kapamaraanan ng Ahlus Sunnati wal Jama'ah. Kaya sa atin, kailangan nating mapag-aralan ito, kailangan tumatak sa ating isipan, nang sa gayon, hindi lang tayo magbinipisyo kahit pati yung ating pamilya, yung mga anak natin, yung mga kamag-anak natin. Abang araw, makapagturo din tayo, pagtanungin tayo, yung mga simpleng mga tanong, habang natin kinukuha yung akida natin, napakadali lang. Okay? Sa Quran, sa Sunnah, at sa pag-intindi ng mga ulama natin. Bakit ba kailangan natin malaman yung characteristics ng akida natin? Para nang sa gayon, mapag-iba natin yung paniniwala natin sa paniniwala ng iba. Okay? Tama? So, yun lang naman, insyaAllah ta'ala, yung actually meron pa yung dalawa, kukunin natin insyaAllah by next week, insyaAllah ta'ala. Allah alam, sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.